Hello mga kainday! For today's mini vlog, samahan niyo ako sa aking ganap tuwing Sabado dito sa bansang Kuwait guys. Kapag Sabado guys ay medyo busy at pagod ang person. Kasi nga ako ay nagpapalit ng bedsheet ng 3 kwarto. Isa sa amo ko at saka sa dalawa niyang anak. Alam nyo guys, ginagawa ko siyang weekly kasi hindi naman masyado marumi. And then, talagang dapat magpalit ako kasi yung alaga kong lalaki guys ay pumupunta ng chalet or natutulog sa barkada pag tuwing weekend. Kaya syempre, kailangan kong palitan yung hinigaan niya ng last week para pagbalik niya dito or pag uwi niya ng Sabado ng gabi ay komportable siyang mahihiga or matutulog sa kanyang kwarto guys. Kaya ganyan din ang buhay, 'di ba? Dapat natin silang bigyan ng malasakit at ipakita natin na talagang sinasapuso natin ang ating pagtatrabaho sa kanila guys. Kaya ito na nga, nag-umpisa na akong magpalit dito sa kwarto ng amo ko. Kasi maaga silang umalis, hindi maaga din ako makakapagpalit. Kasi kapag late na sila umalis, nahirapan ako pag ganun, pag late na silang nagsilayasan. Kasi nga, medyo na ako nangangarag na ako sa oras, para na ako naghahabol ng kung ano. Kasi syempre, mag-isa lang ko guys, 3 kwarto yung papalitan ko. At saka ang hirap pa guys, kasi nga, malalaki yung mga kubre kama, talagang naghagard at nagtsatsaga talaga ako na ako lang mag-isa. Dati, guys, may kasama ako dito, hindi masyado mahirap magpalit ng bedsheet kasi may katulong ako. Yung pag nagpapalit, sa kabilang side siya, tapos sa kabilang side ako. Pero ngayon, solong-solo ko lahat. Ako lahat yung gumagawa, guys. Kasi nga, nag-usiwian na sila last 2022 pa ata, hindi ko sure. Pero ako, guys, nag-stay ako dito kasi mababait naman sila, tapos yung sahod naman ay on time, and then wala dito masyadong trabaho. Parang bahay ko na din to kung ituring kasi nga wala masyadong gawain, 'di ba? Tas inisip ko naman kung magpapalit ako ng ibang bansa or magpupunta pa ako sa ibang bansa, mag-apply ako ng panibagong pakikisama na naman at panibago na naman yung environment mo. Dito guys, alam mo na, kilala mo na sila, ganon. Kaya hindi na ako umalis guys, at sana wag sila magbago para tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ko sa kanila. At ang maganda pa dito guys, ay walang bata. Malalaki na sila. Kaya kapag naglinis ka na, hindi na yung madudumihan. Maglilinis ka naman ulit kinabukasan na guys. Kasi walang magkakalat. Depende na lang sa mga kwarto. Pero yung kwarto ng amo ko ba ay hindi makalat. Saka yung kwarto ng alaga kong lalaki. Ang makalat lang talaga guys ay yung sa dalaga. Yung sa alaga kong dalaga. Kasi yung ugali niya ay magkapareha sila ng tatay niya. Masyadong sabog ang kwarto kapag nagpe-prepare kung saan pupunta. Ako guys, habang ako ay nagpapalit ng bedsheet na ganito, naisip ko yung mga anak ko sa Pilipinas na kailan ko kaya ito magagawa? Kailan ko kaya ito na ako o yung mag-ayos ng hihigaan nila? Kasi sa sobrang tagal ko na dito guys, hindi ko na sila naaasikaso. Pero malalaki naman sila, kaya na nila yung sarili niya. Pero syempre, bilang nanay, nakakaramdam din tayo ng guilty or ng panghinayang sa mga panahon na hindi natin nakakasama. Pero no choice tayo kasi nga kailangan natin magtrabaho para sa kanila. Kasi hindi tayo gagalaw, wala man sa atin tutulong. Yan ang buhay ko dito sa bansang Kuwait guys. Ang buhay ko dito ay medyo magaan at medyo okay lang. Kasi nga dito walang masyadong work, pero ang kalaban ko talaga dito guys ay laging puyat. Kasi itong mga amo ko ay layas. At ang sarap pa sa pakiramdam kasi hindi ako dito nagluluto guys. Magluluto lang ako dito pag sa akin lang, kung gusto ko magluto ako naman ay tamad talaga ako magluto. Kaya mag-itlog lang, indomie, tinapay, okay na ako, makaraos na ako. Pero pag nandito yung taga-maniho at may oras siya, hindi siya busy, nagluluto siya guys ng pagkain niya. Syempre, nahingi na lang din, siya yung tagaluto, ako rin yung tagakain, charing.
Yan guys, 'di ba, 'pag nag-abroad tayo, dapat alam natin kung paano natin pakisamahan yung mga amo natin. And then, alam natin kung ano yung dahilan natin kung bakit tayo napadpad dito, napunta dito. Alam nyo, habang nag-apply tayo sa Pilipinas, iniisip pa lang natin, ano kayang sitwasyon na natin, yun palang kinakabahan na tayo, 'di ba? Ano kayang meron sa magiging amo namin? Papakainin ba kami? May budget ba kami sa pagkain? Hindi ba sila kuripot? Ang sahod ba namin ay hindi delay, laging on time, 'di ba? Ang dami natin agam-agam kapag tayo ay nag-a-apply. Pero sa awa ng Diyos, hindi man tayo pare-pareho ng kapalaran, at least nakakaraos, 'di ba? Kasi sabi nga nila, may kanya-kanya tayong kapalaran kapag tayo ay napadpad sa ibang lugar. Yung iba sineswerte at ang iba naman ay minamalas. Ganyan ang buhay ng isang OFW at isang kadama dito sa bansang Kuwait. At saka guys, ang trabaho dito sa abroad, kadalasan talaga ay puro bahay. Kasi nga, hindi naman tayo nag-apply dito ng maging magtrabahador tayo sa labas kasi mahal ang visa nun. At saka, mahirap yun guys nung ganun ang sitwasyon. Kaya, lahat talaga ng pumupunta dito ay katulong ang ina-applyan. Yung iba naman ay nagkaroon ng trabaho sa labas kasi pagkatapos ng kontrata nila, may mga nakilala sila or may mga nakatulong sa kanila dito. Kaya yung iba, ang dami din ditong Pilipino guys ng mga tendera, mga nagtatrabaho sa mga fast food change, 'di ba? Tapos marami din dito mga Pilipinong may negosyo. Siyempre, pag may negosyo ka dito, may mga alalay kang Pinoy din. Kaya swerte nila, guys. O, 'di ba? Sa tagal ko dito sa Kuwait, guys, marami na din akong nalalaman. Marami na din akong sitwasyon at marami na din akong pinagdaanan. At marami na din akong mga karanasan sa mga kapwa ko katulong, 'di ba guys? Kasi dati 3 kami dito, magkakaiba man kami ng pinanggalingan ng lugar, pero pare-pareho kaming adhikain sa buhay. At ito na nga, charan! Tapos na, o ready na yan guys, pwede nang mahiga si amo. O 'di ba? Tapos ang bango-bango pa niyan kasi bagong labayan. Amoy daw niyan guys, o 'di ba? Kaya tuwang-tuwa